Bad news guys, merong pampasaherong ban dyan sa Antipas Cotabato. Wasak dahil sa nawalan ng kontrol ang isang dump truck at 17 ang patay dun sa naturang aksidente. Dahil sa lakas ng impact, nakaladkad pa yung van, saka nagliyap, umapoy yung van. Nagkalat ang mga nasusunog na pasaheros sa kalsada. Kaya naman nakakalungkot ngayong Holy Week. Yung naturang van ay may sakay na 18 at isa lang doon ang nakaligtas. Meron pang nakita daw sa or naibalita yung isang nanay, tinapon niya palabas sa bintana yung kanyang anak para lang sakaling mailigtas. Kaya lang sa kasawayang palad ay yung bata na dinala sa ospital ay namatay din. Kaya sobrang nakakalungkot ngayong Holy Week. At merong nagbabiral, yan yung ating ipapahulaan ngayon. Sa mga nandyan sa baba ay meron kayong chance na manalo sa GCash 1,500. One word Tagalog about sa accidente. Ayan, accidente or emergency. Ayan, emergency. Kasi merong nagbabiral na video about sa yung van na nagliliyap, tapos may isang tao doon sa labas ng van, gumagalaw pa yung kanyang paa. Nakikita doon sa video. Viral ngayon, viral. Kaya nga tayo ay kinover nito o ibinalita kasi nga parang hindi matanggap ng karamihan. Bakit ganon? Nandun yung mga tatlong lalaki, lumapit, hindi pa kinuha yung gumagalaw na tao dun sa may nag-aapoy na sa malapit sa van. Parang inuna pa, yan yung mga sentimento ng mga kababayan natin. Inuna pa ang cellphone, ang pagsi-cellphone bago tumulong sa ating kababayan na nasusunog. Gumagalaw yung tao guys, gumagalaw. Ay, naku, nakakalungkot ngayong Holy Week. Kung babasahin natin yung mga comment nila, sabi nang nag-comment dito. Gusto ko sana ipakita, kaya lang ayaw kong ipakita na guys, kasi nga very traumatic yung nangyari. Kung gusto nyo malaman yung buong detalye, punta kayo sa Facebook. I-type nyo lang van truck accident. Ayan, lalabas yan lahat dyan sa Antipas Cotabato. Nangyari sa may Barangay Green Hills, boundary ng Barangay Green Hills, Lulong. Ayan, okay. Sabi niya ay nawalan ng preno ang dump truck, ang malaking dump truck. Ayan, bumangga sa van. Sa lakas ng impact, umapoy ang van at nasunog ang sasakyan. Ayan. Ay, nako. Pakita ko lang saglit, pero wag nyo nang ayan, ganyan na. Ayan. Okay? Tignan nyo na lang po sa Facebook. Meron nag-comment, masakit tignan na habang buhay pa ang isang tao na susunog. Ayan. Condolence sa lahat ng pamilya nasawian ng mahal sa buhay. Ang Pinoy kasi bago tumulong, mas mauna pa ang video. Ayan yung comment, mahaba to, reply. Oo nga po, ang sabi nila ay hala, kawawa naman, buhay pa, gumagalaw pa, tapos titignan lang nila. Mga lalaki pa naman, pwede nila takbuhin at hilain palayo sa apoy. Yun yung viral videos guys. Yun. Basa pa tayo ng mga comment habang kayo po sumasagot dyan sa baba. Ayan.
Paano nagkasya ang 17 sa isang van? Tanong ni Joseph Michael Malinaw. Paano daw nagkasya? Ayan, usually ata sabi sa reply, pag pampasahero na van, pinipilit nila yung 18 katao. Ayan, matagal ng problema. Ang overloading sa mga van, hindi ina-address. Grabe, ano dapat ay hindi, yun nga pala no, overloading. Pero ang may kasalanan daw is yung dump truck na walan siya ng control. Batay sa investigasyon. Nagbago na ang mga Pilipino ngayon simula nung may social media. Dati pag may ganyan disgrasya, ayan, tumutulong ang mga tao. Ngunit ngayon hindi na. Inuna talaga no. Kunan ng cellphone nila at mag-video. Nawalan na yung tulungan, bayanihan, dyan. Cellphone na. Yan yung ating pinapaluhan na mag-concentrate kayo guys sa mga sa pagkuha-kuha ng cellphone. Ayan, cellphone. Ipinupost na sa social media, no? Bago tumulong. May point dito si Ito yung ating pinapahulaan, na parang nagbago na ang mga Pilipino ngayon mula nang nagkaroon ng social media, Ay, grabe, tama ka dyan siyan, tamurada. Meron naman nagtanggol guys, may nagtanggol dito. Madali lang sabihin na tumulong, pero kung kayo ang nasa sitwasyon nila, kaya nyo kayang yung init tapos takot na baka madamay kayo kung sakaling may sumabog. Sa video kasi nakita natin sa video, or kung hindi nyo pa nakita, i-search nyo. Nung maliit pa yung apoy, may chance na pwede kang tumulong yung tatlong lalaki doon. Ang problema ay nag-stop muna sila. Tapos ayun, buti pa yung medyo matanda gusto niyang tumulong. Pero yung dalawang parang kasing mga 20s yata, malalakas yun. Dapat nakita mong gumagalaw-galaw pa, nagkon ka na sana. Ang tawag dito ay tinanay mo yung best mo na tumulong. Hinila mo siya para sa ganun ay kahit papano ay meron kang nagawa, diba? Kasi nga nandun ka na sa sitwasyon na yun, ikaw yung kumbaga nakasaksi. Huwag mo nang sayangin yung chance na tumulong kung kaya mo. Kasi yung nasusunog ngayon, gumagalaw-galaw siya, tapos buhay yun kinakaya nga niya yung apoy. Ikaw na hayaan mo na masunog ka ng konti, at least mailayo mo konti yun, and then malay mo mabuhay sana yun. Sayang yung chance. Inuna mo yung cellphone. Dalawa yata yung nag-cellphone na yung yung babae, parang lahat na yata naka-cellphone na. Lahat sila nagsi-cellphone na ganyan. Imbis na tulungan nila, hindi na. Kaya sabi, tama sa mga nandito sa comment. Magbasa nga tayo. Di naman kalakihan ng apoy, kita mo lolo, gusto kayang kunin ang buhay pa, kaso wala na, lumapit na siya, sobrang lapit na niya sa apoy. Kaya meron pang binatang video natupag. Ayan, video ang natupag ng mga pinata. Buhay pa sana yung isa, mas pinili viral kaysa kunin ang nag-iisang buhay. Kung si lolo sana ang nauna lumapit, baka may pag-asa pa yung isa. Yun nga, di ba? Nakita ko sa video yun. Ay, ang sakit sa dibdib, panoorin yun, yung video na yun. Nasusunog ng buhay, Oo nga naman, ang init ng panahon ngayon, sobra-sobra, halos di ka na makalabas sa sunog. Ilabas sa sunog pa, kaya siguro kung may protected gear kapag pwede kapag makalapit. Sana naman tignan nyo din ang sitwasyon. Lahat naman may konsensya, pero mahirap magpakahiro kung ikaw naman ay mapapahama. Kita naman yung mama ilang beses pabalik-balik.
Ayan. Grabe. Dapat di lahat kayo nag-video. Yun nga, lahat sila nag-video o nag-picture. Dapat man lang umaksyon. Agad ilan sa inyo na hinila agad yung tao na di pa nasusunog. Baka sakaling maisalba pa ang buhay ng iba. Makakawawa naman ay. Mga tao nga naman tutukan ng CP kaysa tulungan. Yan yung comment ni Chris Hikaru. Exactly, sana may nakaisip na kumuha ng tubig, buhusan sana nila i-rescue. Para, ito guys, ito yung salita sa Visayas. Para ma-viral o gibera na lang, unta to diretso no. Ayan. Hindi din kasi lahat ng tao may ganyan pag-iisip, lalo na sa panahon ngayon, makasarili ang tao. Bihira na ang mga tao na kaya magsakripisyo sa kapwa. Ayan. Yung nakamotor, pwede sana pumunta sa pinakamalapit na bahay, maghiram ng kumot, basahin ng tubig para makalapit, pero walang nakapag-isip. Yun, walang nakapag-isip. Ito, ang mga tao karon gamay. Ito, ang mga tao karon gamay o dako nga paghitabo labi ng emergency. Unahan pa mag-live imbis na manawag o rescue, dili makatabag. Nakiuso imbis na tabangan, hala video para musikat sa post nila, mga way hinungdan nga ang mga tao diha, sabi ni Noli Arnado. Ayan. If you are meron sabi dito sa kana English siya yan. Translate ko sa English. If you are there, ma'am, will you come in closer on that wire? Big enough for you to fool that person. Sabi niya, parang hinamon niya. Ayan. Kung ako yun, yes. Kung nandun ako sa sitwasyon na yun, gagawin ko, guys. Inuna pang pag-video, parati makikita ko tuwing may aksidente. Yan na, inuuna yung pag-video. Tuwing may aksidente, ayan sabi ni Ferdinand, ayan. Ay, inuuna pang pag-video. Kasi ito na lang parati nakikita tuwing may aksidente. Sikat sila sana kung may kahit pa paano may nahila isa na hindi nasunog. Pwede naman hatakin para naman nasa labas na kasi ng kanil. Pwede naman hatak. Nahudlos, maluwas o kinabuhi, pero mahudlog, magpaduol para mag-video. Yan po sa sabi ni Donna Charity, maghinay. Nahudlot, maluwas o kinabuhi, pero mahadlot, magpaduol para mag-video. Yung sa English niya ay afraid to save life but not afraid to get close to take a video. Lumapit, hindi natatakot para mag-video. Pero yung i-save na yung tao, walang ginawaan. So, okay na guys, 13 minutes na. Yung kan naman, sige, sabi na natin yung sagot. Magbigay po ako ng clue. Magbigay po tayo ng clue with letter. Magbigay tayo ng clue with letter. May N at saka A. Okay, may N at saka A sa bonus round, ano? Sige, habol-habol. May with letter N, A. Mas gusto mag-live kaysa magtulong, sabi ni Leticia Lala Alap Villar. Dapat may parusa din ang mga walang ginawa kundi mag-live. Yan, sana. Tama. Dapat may parusa.
Ayan, Ginoo ko Lord, kaluoyod sa tao nanin kamot sa paun. Kaluoyod sa tao nanin kamot paunta siya. Mabuhay pero wala yapon. Ang mga tao walay utok unsaon. Pag-rescue naghubo sila. Isumpay nila ilang sinita. Sinina itsa sa tao para maguyod nila or nagkuha man lang sila ng PC. Ginoo walay common. Ayan, yung babae tutulungan na sana ni kuya, pinaalis mo, puro kadaldal. Yan yung video, panoorin nyo guys, Ay, akala nyo ang dami, isa lang yung nakaligtas sa 18, including yung driver doon sa kanasaban. Kaya naman condolence sa family, ayan, ng mga namatayan. Okay, ay i-review na natin yung sagot. Okay, about sa aksidente, ayan, emergency. Ang tamang sagot, stop na natin guys kasi medyo nakakalungkot. Stop na po yung sagot. Stop, i-review na natin. Okay, about sa emergency, sige, i-concentrate nyo na lang sa emergency, emergency. Okay. Ang tamang sagot ay okay. Ang pinaka-record dito na sa aking linagay ay Tagalog. Pero kung may nakasagot sa, sige mamaya, ito mga Tagalog muna tayo, Tagalog. Ay, yan yung sagot. Binulag, diba? Binulag na tayo ng social media. Yung mga iba, hindi ako pala. Yung mga tao ngayon parang binulag na ng social media. Sabi nga nila, imbis na tumulong, ayan, video muna, video. O sa Visayas ay nabuta or buta yung root word, blind. Binulag or blinded sa English. Pero yung root word nga, bulag, blind or buta sa Cebu. Okay, kunwari may nakasagot ng pero yung tamang sagot dito ay binulag, binulag. Then yun yung 1,500, yung binulag. Then kung may nakasagot ng bulag, ganyan, kasi yung root word ng binulag ay bulag or blind or buta. So yun, nabuta ay extra 150. Okay, 150. Iba pa yung mananalo dito sa bonus round na 5 maximum winners, GCash 100. And then yung pinaka tamang sagot ay binulag. Okay, binulag. Yun yung ating pinaka ayan, concentrate tayo sa binulag. Ayan. Okay, sana may nanalo dyan dyan sa mga baba. Ibig sabihin ay congratulations, ikaw ang second lucky winner ngayon dahil meron nang nanalo ng 1,500 na si Charissa Dinopol. Okay, kung natin yung opinion natin agad na binulag. Sige, binulag sa side ng government as a whole, di ba? Sa government
sana i-implement ko yung tinatawag na proper speed limit, di ba? Kasi nga yung kalsada pababa, palusong, di ba? Yung bahagi na yan, tawag ito ay accident prone area pala yan. Dapat maglagay kayo ng mga signboard, di ba? Signboard para sa ganun ay sa side ng mga driver makikita nila, ito pala yung delikado na bahagi ng kalsada. Huwag tayong magbulag-bulagan, yung may inaantok-antok, dapat alerto, diba? Na para maiwasan yung ganyan aksidente. Tingnan nyo ang daming namatay, 17 yung namatay. Doon ako nantik sa isang bata, hinagis ng nanay sa bintana. Ayon sa balita, may nakita akong mga nag-post ng ganun, para sa kanya, parang sinacrifice niya yung life niya para sa anak niya, para sana mabuhay. Kaya lang sa tindi ng pinsala ng bata sa pagkasunog daw, nabawian din ng buhay doon nung dinala sa hospital. Kaya nakakasad ngayon, Holy Week. Hay, sakit sa dibdib, Kaya ingat na guys, maraming salamat again. Thank you very much sa walang sawang pagsuporta sa akin. Sana may nanalo ng 1,500. Binulag, ayan. Binulag na yung iba. Ayan, sa kaka-social media. Okay? Imbis na tumulong sa in case of emergency, wala na. Video muna. Ayan, nasan yung video. Bago tumulong, nandun ka na, nakalapit ka na nga, dapat hinila mo. Ang late pa nung apoy, binilisan mo sana, tapos hinila mo, nakita mong gumagalaw, naku, ay hindi ako makamove on. Maraming salamat na nga guys, hindi ako makamove on. Sakit sa dibdib. Thank you, bye bye. Ingat.